Balisa si Redentor. Madaling araw na ay wala pa si Carlo. Kanina pa niya ito sinusubukang tawagan. Ring lang ng ring ang telepono pero hindi naman sinasagot. Nag-aalala na siya. Kapag kasi hindi sila makauuwi ay tinatawagan nila ang isa't isa. Abalaman sa ginagawa at hindi nasagot ang tawag ay siguradong ibabalik ang tawag na iyon. Hindi na niya naituloy ang ginagawa. Kanina, nang tumawag siya sa ihawan, ay nakaalis na raw ito ayon kay Dodong na sumagot sa telepono. May problema ang kaibigan niya. Sigurado siya. Habang hinihintay si Carlo, ay nire-revisa niya ang nobelang natapos niyang isulat. Nasa huling pahina na siya nang binabasa nang may taksing pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Binaliwala niya lang iyon matapos silipin. Toyotang pula ang kotse ni Carlo. Itinuloy niya ang pagbabasa. Tumunog ang doorbell. Tumayo siya para mas makita kung sino ang bisita. Si Dodong ang natanaw niya at may inaalalayang lalaki. Bumaba siya sa terrace at pinagbuksan ito. Nagulat pa siya dahil si Carlo pala ang kasama ni Dodong. Lasing na lasing. Tinulungan niya si Dodong na maipanik si Carlo at madala sa kwarto. Nang maiayos na ng higa ang kaibigan ay bumaba na sila. Tumanggi si Dodong nang alukin niyang magkape. Naghihintay daw ang taxi sa labas. Ramdam niya. Umiiwas si Dodong sa kanya. Tama ang hinala ni Redentor. Nagpaalam talaga si Dodong para makaiwas sa posibleng pagtatanong ng binata. Hindi ito magsisinungaling pero hindi rin magsasabi ng totoo. Iyan kasi ang ipinakiusap ni Carlo. Ayaw ni Carlong malaman ni Redentor ang kataksilang ginawa ng nobya. Kung ano man ang dahilan ni Carlo, ay hindi na para alamin pa ni Dodong. Lalong nag-alala si Redentor nang hindi magisnan si Carlo kinabukasan. Ayon sa kanilang kasambahay, maaga daw umalis. Sa ihawan na raw kakain ng almusal. Nagkamali siya ng tansya. Ang akala niya ay late na itong magigising dahil sa kalasingan. Isa lang ang ibig sabihin. Umiiwas ito sa kanya. May problema nga ito at natitiyak niyang hindi tungkol sa ihawan. Hindi ito magpapakalango sa alak kung ang negosyo nila ang dahilan. May mas malalim pa. Hindi na rin siya nag-almusal. Nagkape na lang. Mabilisan siyang naligo at saka nagtungo sa ihawan. Magalang siyang binati ng mga tauhan. May mga customer na nakakilala sa kanya. Hindi niya natanggihan ang ilang nagpa-picture. Pagkaraang harapin ng maayos ang mga customer at tagahanga, magalang siyang nagpaalam sa mga ito. Dumiretso siya sa opisina ni Carlo. Napabuntong hininga siya nang matuklasang wala si Carlo sa loob. Pinatawag niya si Dodong. Hindi na nakaiwas si Dodong nang tanungin ni Redentor. Wala na itong nagawa kung hindi sabihin ang mga nalalaman. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin umuuwi si Carlo. Ilang ulit itong sinubukang tawagan ni Redentor pero nakapatay pa rin ang cellphone nito. Alam niyang mahal na mahal nito ang kasintahan kaya kinakabahan siya na baka may nangyari na ditong masama o baka kung ano ang gawin sa sarili. Natigilan siya ng maisip kung saan ito pwedeng matagpuan. Sa sementeryo.
Nagmamadali siyang lumabas sa gate at saka pumara ng tricycle. Hindi nagtagal, natanaw na niya ang lugar na kinalakihan. Tila nawala ang bara sa kanyang lalamunan nang makitang nakaparada ang kotse ni Carlo sa gilid ng kalsada. Mabilis siyang umibis sa sasakyan at saka nagmamadaling naglakad papasok. Ang mabilis niyang paghakbang patungo sa puntod ng kanilang Lola Masyang ay naging dahan-dahan nang matiyak na naroon nga si Carlo. Pasalampak na nakaupo sa harap ng puntod. May hawak na bote ng alak. Umiiyak. Nagsusumbong sa lola nila. Nagtagis ang mga bagang niya. Mahirap sa kanya ang makita ito sa ganoong estado. Mas nasasaktan siya. Napansin nito ang presensya niya. Nilinga siya at saka yumuko. Yumuyugyog ang balikat, bagaman pigil na pigil ang tunog ng pag-iyak. Lumapit siya at naupo sa tabi ni Carlo. Kinuha ang hawak nitong bote, tinungga at nilunok ang mapait na likidong laman. Sinulyapan niya ang kaibigan. Iniabot dito ang bote ng alak at saka itinuon ang paningin sa kawalan. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila, maliban sa tunog na nililikha ng panggabing ibon at mga kulisap, at salitang pagtungga at paglagok sa alak. Ilang sandali pa'y binasag na ni Carlo ang katahimikan. Binalikan nila ang mga panahong sila ay bata pa, kung saan at paano nagkakilala at nagkasama. Gumuhit ang ngiti sa kanilang mga labi habang inaalala ang panahong lagi nilang tinatakbuhan ang pangkat ni Dodong at marami pang iba. Naiiling silang natawa habang salitan pa rin sa pagtungga ng alak. Muling naghari ang katahimikan. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Carlo at saka muling nagsalita. Basag na ang tinig. Ang sakit-sakit dito, sabi nito habang binabayo ang sariling dibdib. Pinindeho niya ako, Redentor. Kitang-kita ko sila. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko kung paano niya kinakabayo ang lalaking yun. Hinaing pa rin ito sa pagitan ng maririing pagmumura. Kinuha niya uli ang bote ng alak na hawak nito at saka paulit-ulit tinungga. Galit din ang nararamdaman niya. Gusto niyang sugurin ang lalaking tumarantado kay Carlo. Pasabugin ang mukha nun. Ipalo sa ulo ang boteng mariin niyang hawak. Gusto niyang tuhugin si Joan at ang lalaking yun at saka isalang sa ihawan. Muli niyang tinungga ang bote ng alak na waring iyon ang magpapakalma sa kanya. Gago talaga ako, Redentor. Tangang gago. Alam mo kung bakit? Putang ina. Mahal na mahal ko pa rin siya. Pagkasabi, humagulgol na si Carlo. Mas malakas pa sa naging hagulgol nito nang mamatay ang lola nila. Halos hindi na makahinga. Awang-awa siya sa kaibigan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kumpara sa kanya, mahinahon ito, pasensyoso at pino kung kumilos. Alam nitong piliin ang mga salitang lalabas sa bibig. Maayos at maganda nitong binibitiwan ang mga pangit na salita, kaya hindi nakasasakit. Sabay silang lumaki. Halos magkaduktong ang mga bituka. Ngayon niya lang ito nakitang nagkaganon. Nakapagsalita ng ganon. Hinagod niya ang likod nito at hinayaang umiyak ng umiyak. Sa ganoong paraan man lang ay mabawasan ang bigat nitong nararamdaman. Kay Dodong muna ibinili ni Redentor ang ihawan. Katuwang nito ang isa sa matagal ng tauhan na ginawa nilang bagong supervisor.
Araw-araw ay nagre-report si Dodong kay Redentor na siyang pansamantalang tumatao sa opisina kahit sanda-sandali lang. Kailangan ni Carlo ng sapat na panahon para makapagpahinga at malampasan ang pinagdadaanan. Alam niyang matatag ang kaibigan. Hindi niya ito pababayaan. Hindi na nagpakita sa ihawan si Joanne at ang bagong crew. Ang tungkol sa mga ito ay hindi na binabanggit pa ng mga tauhan, hindi na pinag-uusapan, na tila walang nangyari. Pagkaraan ng ilang linggo'y bumalik na si Carlo sa trabaho, kahit pinagpapahinga pa sana ni Redentor. Katwiran nito hindi dapat mapabayaan ang negosyong ipinundar nila ni Redentor. Sa loob ng opisina, inumpisa na ni Carlong rebisahin ang report na naihanda ng bagong bisor. Napakunot ang noon niya nang hindi na naman nagtali ang cash nila at ang sales ng ihawan. May nawawala na naman. Dali-dali niyang kinuha ang kopya ng CCTV. Lihim niya iyong inilagay nang mawala ng pera sa kaha. Nagsisimula pa lang siya sa pinanonood nang makarinig ng katok sa pinto. Si Redentor ang pumasok. Mabilis itong nakalapit. Nagtanong kung ano ang pinanonood niya sa laptop. Noon niya ipinagtapat ang tungkol sa nawalang pera sa kaha at ang nawala na naman. Humila ng mauupuan si Redentor sa tabi niya. Magkasabay nilang tinignan ang screen ng laptop. Medyo naiinit na sila sa pinanonood nang makita nila sa screen ang pagbukas ng pinto. Napaunat sila sa pagkakaupo habang tutok na tutok sa screen ang mga mata, habang inaabangan ang makikita. Pareho silang natigilan nang makitang pumasok si Joanne at inilak ang pinto. Nagmamadali ito sa pagbubukas ng kaha. May nalagdag pang ilang piraso ng 500 sa sahig. Mabilis iyong pinulot ng babae. Isinara uli ang kaha at pagkatapos, lumapit na sa pinto. Sumilip pa muna ito sa labas bago tuluyang tumalilis. Mapait ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Carlo. Matapos niya palang mahuli sa kawalangyaan ay nagawa pa nitong bumalik sa ihawan para sila pagnakawan. Walang pasubaling, ito rin ang kumuha sa perang unang nawala. Umahon sa dibdib niya ang pandidiri sa dating kasintahan. Hindi niya pa pala ito lubusang kilala. Nakatitiyak na siya sa nararamdaman. Dapat na nga niyang kalimutan ang dating kasintahan.